Bawat buhay ay mahalaga sa Administrasyong Marcos. Kaya makakaasa ang bawat Pilipino na kaagapay nyo ang pamahalaan sa bago ninyong simula. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Uy, ano ba yan? Lolito, good morning. Sorry, Pinalya. Pinalya na ito na Manibela, no? Balita 5 minutos na kabarangay ang nakalabay halan sa 8 haaga. Maupay nga morning. Good morning, Eastern Visayas. Dinalawat kita haaton na kadadlaw nga taramda na good morning EV. Gintirigog nga puwersahan na PCO, Presidential Communications Office, ang mga estasyon na Radyo Pilipinas sa bugos nga Eastern Visayas. Siyempre kapod naton at na Philippine Information Agency at ipen pumida ni Yukahampang. Kapod natin didiha Master Control Engineer Ray Victor R.V. De Dios. Pinagito na supervision ni Ate Ruth Rivera Bundang na Chief Tig Joey. Kapod naton ang aton mga kabugtuan from RP Calbayog. Mopay nga morning Susette Pretensio.
Sugad man Radyo Pilipinas sa Sogod, Southern Leyte, Ati Gemma Distrisa, Sir Rod Victoria, na PIA Biliran. Mapaso na amon nga gin papasulod aton balay an aton mga ka-live stream sugad man an aton mga tigpamating nga dadalahir at tagsa nga panimalay an adara mga panarabawan. Good morning updi kami niyo sa kubhin sa kaoras para hito naton balitaan aton taramdan. Good morning Eastern Visayas sa Lunes Mayo 5 nga edisyon na 1 week na la election na. Masasayda natin ano ba ito na mga preparasyon magkalain-lain nga lugar probinsya dinihaton na Rio 8 may pagisumpay hiton pinili ay 2025. Siyempre kahimtang hiton na panahon ngan iba pa didihaton na syudad hiton na Borongan na pauna la ano nga pag sumat kung ano iton sitwasyon na didihaton. Nagi-effort hi Mr. Sun pero iniupdan hi na dampug hakalangitan. Hoping kita no nga magiging okay alright ito nato na panahon para yan ang adlawhan na Lunes. Unahang talaan ay bisitahin natin ang Radyo Pilipinas Kalbayog. Kumusta ito na panahon nga iba pa nga mga pauna nga balita mi Suzette Pretensyo. Maupay nga aga, good morning Eastern Visayas. Morning Eastern Visayas. Yes, daw nga salamat Ate Pen. Good morning, maupay nga aga nga da sa RP Borongan. Ngan sa bugos nga puwersa sa RP Borongan sa pagpamuno ni Ma'am Ruth Rivera Abunda. And also, good morning sa aton kaupod sa Sugod Southern Leyte. Good morning, Ma'am Gemma. Ngan sa bugos nga puwersa sa RP Sugod sa pagpamuno ni Sir Dindo Alaraz. And good morning liwat sa aton kaupod sa PCO, sa PIA Biliran. Good morning kan Sir Rodrigo Victoria. Yes, sa ngaran sa naton acting station manager, Inaro Navilon. Ako rin mga kaupod yan ang Lunes sa aton taramdahan. Good morning Eastern Visayas, Suzette Pretensyo. Ngan kaupod liwat naton sa Master Control, Sir Kuya Israel Taro, si Engineer Francis Morney Balvez, ngan si Kuya Israel Gonzalez. Once again, maupay nga aga, good morning, Tikang Dede sa RP Calbayo. So aton pet sa adi nakata sa May 5, 2025, kadalilasan panahon, ngan may na nakita sa 7 days antes an election. Oo, so at this point so far mahimyang padide sa syudad San Calbayog. Waray pa kita mga nahipatik nga mga election related incidents nga mga election related nga mga crimes. So maupay hinatunta nga magduro-diretso ini hangtod sa election day sa May 12. Ngan umabot na ngayon dito sa syudad San Calbayog ang 241 nga automated counting machines, batteries ngan balot sa ngan ini in adto na securely stored dito sa Calbayog City Sports Center Storage Facility. Ini para masigurado nga sira nga masigurado ang security dito sa Calbayog City Sports Center. Ini nga mga 241 ACM in under inisiyasan protection sa PNP ngan AFP. So ato yan na nakabantay an aton mga uniformed personnel nga niya na kay 7 days to go na la antes mag-eleksyon. So aton ini pagpa-reminder Ate Pen Ate Gemma sa aton mga mamaratiyan angan kita nga tanan actually nga mga mamburotos. So siguro hinay-hinay na kita nga magsurat sa aton mga ibobotos sa May 12. Nga hinay-hinay na kita pag-filter out gihapon sa aton mga diri qualified sa positions tikang pagka-mayor dito sa lokalidad mga konsehal nga of course sa national mga senators. So inumduman naton nga iniya na nga election day dili naton ma-exercise sa naton gahum. Nga waray day na sa aton sa election day, waray mayaman, waray pobre. Kay para sa usa ka tawo an imo botos in usala.
So pantay-pantay kita sa election day, mao nga siguraduhon naton nga ito naton botos in talaga man good nga worth it nga talaga nga masusulit naton for the next 3 years. So again, maglista kita sa mga pay talaga ito nga may dakita sa notebook, diba? Ilista naton ini nga mga senators, mga local officials nga deserving sa aton botos para liwat pag-abot sa election day, diri kita masyado nga mag-iha dito sa aton mga precinct nga madalian maging proseso san pagbotos. Especially nga damo kita nga mambobotos. Makita natin pagpahinumdumla sa aton nga tanan. So, parte sa panahon, dada sa syudad San Calbayog, sa ito naglabay nga weekend, nga ginuuran kami pagkakulob. So, actually, for the past week man good, naobserbaran natin nga pagkakulob na uran. So, this same iton sa weekend, ganyan na nga adlaw, may dagihapon sa tsansa nga pag-uran pagkakulob. So, magbantay la kita, magdarasan payong para in case nga tigda nala umuran mapoproteheran naton kalugaringon, dere kita mauranan, ngan mga kalikay kita san sakit. So, saya na ang temperatura dada sa syudad San Calbayog adi na kami sa 28 degrees Celsius, but it feels like 37 degrees Celsius. So, talagang mapaso. Pero again, although mapaso, maupay ang pagkasirak ni Mr. Sun, pero dire kita magtagya. Again, niyan nga kulop may tsansa san pag-uran. So, parte naman sa aton kuryente, good news, kay waray na san mga abiso san pagkaparong san kuryente, matikang sa Samelco 1. Same with Calbayog Water Company Incorporated. Waray gihapon sila nagpagawas sa advisory bahin sa low pressure to no water So okay yan na naton mga primary utilities dada sa syudad San Calbayog. Okay, kato naman kita sa aton mga laray uluhan at aton mga nahikay nga balita dada sa RP Calbayog. Barangay Megara Evacuation Center gin-inaguran sa ton naglabay nga Sabado. Team Risha for Life nagpermasan kasarabutan sa Barangay Kalapi, Mutchong, Samar para sa pagbulig sa mga out-of-school youth. Samtang NFA Northern Samar nakapalit na sa masobra 36,000 nga bags san humay tubtob Abril 2025. Ngan 21 nga baka sa Bungto San Palapag, Northern Samar ginhatagan multivitamins ngan iba pa nga serbisyo. So ayaw ka mo pagparong sa niyong mga radyo, ayaw ka mo pagbaya sa aton mga live stream, mapa YouTube man o Facebook, kay ini nga mga balita in igdedetalye naton sa second part sa naton taramdan. Good morning, Eastern Visayas! Thank you dang mga salamat, Miss Suzette Pretension. Paro-paro ito na aton na panahon ata, Miss Suzette. Okay man kasirak di dihaamo ni Mr. Sun, pero roonin na uran naman. Bueno, oras nga 15 minutos na nagkalabay halas 8 haaga. Kaduon ta naman ang Radyo Pilipinas sa Sogod Southern Leyte, pinagikan na Mama Gemma Distriza. Maupay nga aga ati Gemma, good morning Eastern Visayas. Morning, Eastern Visayas! Yes, good morning, good morning. Thank you, Miss Pen. O gingon man kang Miss Suzette diha sa Calbayog City o kang Sir Rod. Yes, ang atong kahimtang sa panahon karon diri sa atong lalawigan sa Southern Leyte, very early mipakita na ang bilisiw sa adlaw ni Mr. Sun og init after the low pressure area nga gi-announce sa Pag-asa. Mibalik na pud ang kainit karon sa atong panahon, sama kainit sa atong politika diri sa atong lokal nga mga kandidato. Og sa atong supply sa kuryente og tubig, wa tay problema 24 hours ta nga doon na tay tubig. Thank you so much sa mga water district sa atong lalawigan o gingon man ang ato nga supply sa kuryente. Soleco, thank you. Pero sa abang mga lugar ingon sila dunay daghang kaadzong power interruption, pero kita diri sa atong nahimutangan wala ta makasinati kagahapon And then sa atong peace and order situation sa nagpadayon karong kampanya, sige pa ang kampanya mga higala
Sige pa ang kagabi mga meeting di avance. Oo, napay-handshaking nga gihimo. Peaceful ang tibuok lalawigan sa Southern Leyte, particularly diri sa tunay-mutangan sa District 2. Sumala pa sa COMELEC, wa sila nabati nga mga reklamo gikan sa ato nga mga kandidato. And it's very effective ang gihimo nilang covenant signing katong ang tumong ni adto nga makapahigayon tag peaceful, honest and orderly election. So we are hoping og ang COMELEC naglaom nga karong umaabot Mayo 12 ingon man ang PNP hapsay og linaw jud ang atong eleksyon. Hinuon daghang away diri Miss Pen, Miss Josette, away sa social media, no? Ang mga kuan and supporters. Moy kanunay magkuan, moy kanunay mag-away. Oo, daghan kadyong away diha. And then ang mga reactions dili pod makabutar, ang uban dili kabutar silang lugar ketos ubang nasod. Nakisaw-saw ra. So naang daghang away diha sa social media. So sa atong mga politiko so far, diri sa atong lalawigan sa Southern Leyte, very very peaceful. So pasalamatan no sa ato nga mga elected officials o sa katong mga incumbent o katong magpapili nga kuan jud sila kini nga ilaga jud nga gituman ang ilang mga gipanumpaan. Okay, sa atong mga nanag-unang mga kalambuan para karong adlaw diri sa atong lalawigan sa Southern Leyte. Mayor sa Binarangke sa lungsod sa Libagon, Southern Leyte, nagdala og dakong kadaugan tibuok Eastern Visayas. Siya ang nahimo nga most outstanding mayor tibuok Pilipinas sa programa ni sa mga MSWD diha sa tagsa-tagsa ka mga LGU tibuok Eastern Visayas, no? Ang Libagon maoy midaog og maoy gihatagan og pasidungog didto sa kauluhan. Samtang RHU Limasawa, Southern Leyte, nagpahinomdom sa mga ginikanan nga pabakunahan jud ang ilang mga bata. COMELEC Macrohon nanguna sa verifikasyon sa mga nangabot nga mga baluta. Samtang refresher briefing alang sa mga electoral board and support staff gipahigayon sa COMELEC hinunangan. Og ang 8th Infantry Division nag-deploy og trupa sa lalawigan sa Southern Leyte. Og meeting di avance sa mga kandidato sa Libagon, Southern Leyte na humana kagabi og wa nay ayuda nga madawat sa itong mga katawhan sukad pa nitong May 2 hangtod sa May 12. Kini ug uban pa masayran sa pagbalik nato sa atong tulumanon. Good morning, Eastern Visayas. Thank you, Ate Gemma. Kinahanglan na maging mahinahon la kita ha. Labi na ito na mga supporters kay kahuman hiton pinili ay Ate Gemma, Miss Josette. Magsarang kay la iton hira nga mga kandidato tapos gigiaway-away ang mga supporters. Malita o ano. Sige la, lumalabay la ito na politika. Katapos ito na politika tapos na daman ha. Ito ang pinili ay. Anyway, Sir Rodrigo Victoria. Sige, may dalahiya papahat nga mga balita o ronina. Bueno, nga di naman kita diniha ato na probinsya hito na Sinirangan, Samar. So diniha ato na syudad hit Borongan na medyo cloudy kami diniha ato na syudad. 30 degrees Celsius but feels like 34. Pagdarahi na payong dirito magyabisan ko na maupay yan na ito na kasirak ni Mr. Sun. Waray man sked power interruption, sana tuloy-tuloy na ini labi na ito na pinili ay mismo. Sige ito na mga pauna nga pangandaman na preparations ito na ato na lokal, kooperatiba, Isamelco para naman diri kita maalakbatan hina brown out. Di na mismo ito na pinili ay labi na ito transmission na ito na resulta na hadton na butos. Pagtagatubig, waray man abiso ito na Borongan Water District. Salit na galalaom kita, tuloy-tuloy ito na serbisyo pagtagatubig. Labi na din ato na syudad ito na Borongan. Sugad manan isa pang lifeline ito na komunikasyon. So far okay man daman. Pasiorden, habugos nga probinsya ito na Sinirangan, Samar. Good. Thank you nga dahito na ato na mga kasugbong Philippine National Police nga na Puwersa Armadahan Pilipinas. Salit makakaglaom kita na mahimyang tuhay orderly peaceful elections. Darahiton na
pagpanguna aton mga kapulisan ng army. Damo po nga salamat. Samtang aton ginako-congratulate aton mga nagpakapasar hankanan last week ini pagawas aton Civil Service Commission. Sobra 1,823 sa nagkapasar professional level aton paper PPT pencil test passers career service exam bugos nga rehiyon. Samtang sobra lahin 144 sub-professional level passers. Dama na nakikitan din mga taga Eastern Samar, taga Borongan, congratulations. Pariyuhad ton pauna nga nahipasamwak ni Ate Gemma adton ayudaban na epekto na ini. Salita na panawagan hiton na COMELEC kung may dapa kamo na experiensyan dida nga sige iton panduhol bawal anin paghataghin na ayuda na gatikang inihan na Mayo ados nga na ini hiton mismo pinili ay syempre. Although nakakuha inihin exemption tikang na campaign period March 28 pero natapos na inihan Mayo 1. Boroblig kita ang panawagan na COMELEC para magkamayadahin patas ngan malimpyo nga piniliay. Sige naman ito na pagkaabot na paraphernalia nga ni Haros adina nga tanan Eastern Samar. Iginlalaga kanay provincial treasurer then ginakakadto na kada munisipyo nga ni nagpatuman gihapon hin inspection ngan checking han official ballots para hiton May 12, 2025 national ngan local elections. May na mga human na nga mga local offices na COMELEC with municipal treasurer nagkamayadahin verification hadton mga paraphernalia pag-abot nga dahadton city municipal diretsyo. Pero yun ang adlaw na hibaruan natin from COMELEC San Policarpo maupay nga aga. Yan ang adlaw Mayo 5 amoy nakatalaan adton official ballot verification. Nahibaruan naman natin provincial COMELEC magkakamayada hiton Mayo 6 sa final testing and sealing. Hiton nga tanan nga mga vote counting machines kung nagana ba. Dida ini hiton kada precinct level para nira igresiro. Kung nagkamayadahin change ito na venue, dida na ito na pinili ay dadad na ngadto ito na VCM. Nabaroan natin nga ito ni Eastern Samar may ada 359,570 registered voters. Siyempre ito na syudad ito na Borongan amo iton pinakadamo iton botante na abotin sobra 52,000. Samtang nagpagawas naman hin pahimatngon adton COMELEC may ada hini nagsasarang social media nga fake news alert kung tawagon adton supposed no national ID no vote public advisory siring adton COMELEC waray hini kamatuoran false and did not originate from the Commission on Elections. Salit think before you click ngan post Didagid la kita sarig hiton mga hintutungdan nga ahensya hiton gobyerno. So buligan natin nga maudeng iton pagsarang hiton false information. Always verify pinaagi hiton official COMELEC sources. Kabarangay oras nga 25 minutos na nakalabay alas 8 haaga ilatag tana adto na mga dagko nga mga notisya. Tikang didi naman Radyo Pilipinas sa Borongan. Verifikasyon na mga opisyal nga balota para hito na Mayo 2 nga eleksyon. Didi ini syudad Borongan kumpleto na. 23 nga PDL kung person sa deprived of liberty Borongan City District Jail. Mabutos sa tiarabot nga piniliay. NPA nga top 6 most wanted rehiyon darahin na kaso nga murder na aresto han kanavid PNP. DSWD 8 Project Lawat Binhi payout Gindumara. Sobra 3,000 hariyon 8 na kabenepisyo.
Adi naman kabarangay adto na mga laray uluhan na hikay na Philippine Information Agency Biliran. Pinaagi ka na Sir Rod Victoria. Mga kagamitan alang sa umaabot ng eleksyon sa Mayo 12, miabot na sa mga munisipyo o probinsyal nga buhatan sa COMELEC. Matud pa sa hepe sa COMELEC Biliran. Food subsidy o complementary program sa lungsod sa Biliran nagpadayon o gisundog sa ubang mga lungsod. Pipila ka mga mulupyo sa Biliran nakatagamtam na sa taga 20 pesos nga kada kilo sa bugas. Amini adto na ilalatag nga mga notisya na PIA Biliran nga na Radyo Pilipinas sa Borongan, kaupod adto na Radyo Pilipinas sugod nga na Calbayog, dinila ato na taramdaan. Good morning, Eastern Visayas. Morning, Eastern Visayas. Pananim at ang mga baha na dulot ng malalakas na mga bagyo. Sunod-sunod na sakuna ang nanalasa sa ating mga buhay. Marami sa ating mga kababayan ang nawala ng matutuluyan at makukunan ng pagkain. Pero dahil sa bilis ng aksyon at responde ng ating pamahalaan sa pamumuno ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., ay nagpahatid ng agarang mga tulong upang punan at sustentuhan ang mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Umabot sa halos 8 milyon na family food packs ang naipadala sa bawat sulok ng bansa para sa mga nasalanta nating mga kababayan. Napakalaking tulong ng mga family food packs na bigay ng ating pamahalaan. Bawat buhay ay mahalaga sa Administrasyong Marcos, kaya makakaasa ang bawat Pilipino na kaagapay nyo ang pamahalaan sa bago ninyong simula. Halal Certified Product, sagot ka ng Department of Trade and Industry o DTI. Sa ilalim ng Halal Development Program, tutulungan ng mga MSMEs o maliliit na negosyo na maging Halal Certified para makapagbenta sila sa global market. Plus, may opportunity ka na makakilala ng potential export partners at collaborators sa Islamic Finance at Halal Ecozones. Kaya't kung ikaw ay isang entrepreneur, this is your chance to level up and bring your products to the world stage. Halal Certified na negosyo, push mo na yan! Taong 1973 nang pasinayaan ng San Juanico Bridge sa Leyte. This bridge holds a special place in my heart that it is one of the flagship projects completed during the administration of my late father. Very timely na sa panahon ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., which is yung father din niya nagpagawa ng bridges, na-highlight yung significant at importance at history ng San Juanico Bridge. And kami nga sa CHESA kasi we want to improve it, upgrade it, and makasabay kami sa international tourism destination. Ayon kay Marvin Pigzon, Provincial Tourism Officer ng Region 8, ang lighting ng San Juanico Bridge ang isa sa big-ticket projects ng Samar. We're so thankful with PIESA sa Department of Tourism. Nakakatulong talaga ito sa mga tao, particularly sa mga naghahanap buhay dito sa may San Juanico Bridge. Sa nagbabagong Pilipinas, patuloy ang trabaho, patuloy ang pagbabago. Pinahihina ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang puwersa ng mga lokal na teroristang grupo. Sa bagong Pilipinas, pinaigting ang military operations at pagpasok ng serbisyo ng pamahalaan sa mga kanayunan. Nakaraang taon, halos 300 lokal na teroristang grupo ang matagumpay na nasupil. By disrupting terrorist organization, we have sent an unequivocal message. The safety of our people is our topmost priority. Mula sa 1 hanggang higit sa 2 oras sa biyahe sa barkumano o sa kalsada, 7 minuto na lamang ang ginugugol ng mamamayan sa pagtawid sa Lanao del Norte at Misamis Occidental. Dahil ito sa Panguil Bay Bridge Project na binigyang prioridad at tapusin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Dekada-dekada ang hinintay, ngunit tinapos at pinasinayaan ito noong Setyembre 2024. Years of planning, months of hard work, countless hurdles, and now we stand before the realization of one of the infrastructure flagship projects of this administration. Sa habang mahigit 3 kilometro, ito na ang pinakamahabang tulay sa Mindanao. Aabot sa 10,000 individual ang mapaglilingkuran ng tulay kada araw. More than just a physical bridge, we are connecting the dreams and aspirations of the people of Lanao del Norte and of Misamis Occidental. Sa naturang proyekto, pipilis pa lalo ang progreso. It is just the beginning. We are building a bagong Pilipinas. Good morning, Eastern Visayas.
31 minutos na kanan nakalabay halas 8 haaga. Nasulod na kita ha second half. Haton na taramdan na Good Morning Eastern Visayas. Atipen pumida lagi pa niyo kahampang yan para na kaabrilahan na iyo radyo. Nakatuto ka mo haton na taramdan na Good Morning Eastern Visayas pa na Lunes sa Mayo 5 nga edisyon. Gintirigub nga puwersahan na Presidential Communications Office. Siyempre kaupo na doon Radyo Pilipinas nga Philippine Information Agency. Tikangan tana ato na paghatag detalye na mga balita impormasyon. Siyahan na tikang Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Calbayog. Mopay nga aga, utro, Good Morning Eastern Visayas, Mizuzeta Pretencio. Good morning, Eastern Visayas. Yes, damo nga salamat utro Ate Pen. Bueno, dede para sa aton siyahan nga balita sa RP Calbayog. Barangay Migara Evacuation Center gin-inaguran sadton naglabay nga Sabado. Detalye pamatian naton sa akon report. Radyo Pilipinas report. Manilampuson nga gindumara sa naglabay nga Sabado, Mayo 3, ang formal nga ribbon cutting ceremony para sa bag-o nga natapos nga Barangay Migara Evacuation Center sa Calbayog City, Samar. Ini nga importante nga proyekto ingin patuman sa Department of Public Works and Highways o DPWH Samar 1st District Engineering Office nga may katuyuanan nga maghatag sa talwas nga lugar para sa mga residente sa panahon sa kalamidad. Dugang pa ang local government unit sa Calbayog nagpatukod sa bag-o nga kalsada tipakadto sa evacuation center ngan may adaini sa slope protection ngan cut and fill works nga nagpauswag sa accessibility sa lugar. Dako ang suporta sa mga opisyal sa syudad, mga opisyalis sa barangay, ngan mga residente sa Migara nga tumambong sa nasabi nga okasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Aton oras, 34 minutos ang naglabay sa alas 8. Good morning, Eastern Visayas. Og diri sa atong lalawigan sa Southern Leyte, Mayor Sabina Ranque sa Libagon nagdala og dakong kadaugan tibuok Eastern Visayas nahimong most outstanding mayor tibuok Pilipinas. Ania ang atong report. Radyo Pilipinas report. Sa balitang lokal, Mayor Sabina Ranque sa Libagon mao lamang ang napili sa tibok Eastern Visayas o gipasidunggan sa tibok Pilipinas sa Gawad Parangal 2025 as most outstanding municipal mayor in the Philippines from 4th to 6th class municipalities. Kini pinaagi sa pag-ila sa Association of Local Social Welfare and Development Officers of the Philippines Incorporated. Nasairan sa Radyo Pilipinas nga sa Tibok Region 8, ang LGU Libagon mo'y nakakabot sa tanang mga programa sa MSWD. Silang sincero nga pag-alagad gikan sa mga senior citizens, mga PWD ug mga kabataan. Ang pagila gihatag ngadto sa mga lokal nga mga punong ehekutibo nga maadyo sa pag-alagad sa ilang mga serbisyo ug ingon man diha sa katilingban ug kalambuan sa atong nasod. Ang dedikasyon ni Mayor Ranque talagsaon nga pagsalig ug ingon man talagsaon nga kalambuan sa natad sa social welfare and development ginakahatag kinig dakong epekto sa marginalized ug vulnerable nga sektor sa katilingban nga makita sa nagkalalaing awards ug recognition diha sa balay lungsod ug ingon man maadyong paghatod sa mga gimbuhaton og serbisyo sa natad sa maadyo nga panglawas, pagdumala sa child-friendly nga pagpakita silang kapasidad, pag-atiman sa mga bata sa child development, livelihood programs, women empowerment, o ingon man ang elderly citizen welfare, youth programs o uban pa. Si Mayor Sabina Ranque o sa usab ka daycare worker sud sa unom ka tuig. Ijang gipasalig ang serbisyo ngadto sa mga katawhan sa natad sa Social Welfare and Development Services sa lungsod sa Libagon. Balita gikan sa LGU Libagon para sa Bagong Pilipinas, Gemma Destriza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas.
36 minutos na nagkalabay alas 8 haaga. Habiliran naman nga mga balita pinagikan sa Rod Victoria na Philippine Information Agency. Mga kagamitan alang sa umaabot nga eleksyon sa Mayo 12 miabot na sa mga munisipyo o probinsyal nga buhatan sa COMELEC matud pa sa hepe sa COMELEC Biliran. Ang detalye adan a report ni Rod Victoria. Radyo Pilipinas Report. Mga kagamitan alang sa umaabot ng eleksyon sa Mayo 12 miabot na sa mga munisipyo ug probinsyal nga buhatan sa COMELEC matud pa sa hepe sa COMELEC Biliran. Miabot na og nadawat sa matag lungsod ang mga kagamitan ng supply alang sa umaabot ng eleksyon. Kinsa karon gibutang na sa mga buhatan sa Municipal Treasurer o sa Office of the Election Officer. Yun man sa Office of the Provincial Election Supervisor. Matud pa ni Atty. Sabino C. Mejarito, Provincial Election Supervisor sa COMELEC Biliran Provincial Office. Matud pa ni Mejarito ang maabot ng magamit pang musunod. 196 ka units Automated Counting Machine or ACM, Principal Units, 28 ka ACM Contingency Units, 10 ka ACM alang sa mall-based inaccessible and remote unit, 15 ka ballot boxes, mga opisyal nga balota, 8 ka canvassing and consolidation system, kung CCS kits para sa Municipal Board of Canvassers, 1 ka CCS kit para sa Provincial BOC, 1 ka CCS kit para sa MIRU, 188 ka external batteries. Dugang panimarito nga ang mga ACM Principal Units ipangapapod sa matag presinto sa Mayo 5 tuig 2025. Ang final testing and sealing sa mga makina ipahigayon sabay-sabay sa tibuok probinsya karong Mayo 6. Ipahinumdom ni Mejarito ang mga lumulupyo sa probinsya nga magmatngon ug motambong sa mga aktibidad sa eleksyon aron masiguro ang kaligdong ug kasaligan sa maong proseso. Da mga salamat Sir Rod Victoria. Morning, Eastern Visayas. Samtang verifikasyon han mga opisyal nga balota para han Mayo 12 nga eleksyon na syudad han Borongan kompleto na. Ang detalye adan report ni Ate Sok Aberia. Radyo Pilipinas Report. Kompleto na veripikado ng opisyal nga mga baluta para Mayo 12, 2025 nga national and local elections sa siyudad ng Borongan. Aging dumara nga verification of official ballots and Commission on Elections COMELEC Borongan City. Kasugbong atun mga kawanyan City Treasurer's Office aging buhat mismo sa CTO Sabado Mayo 3. Hini nga verifikasyon in baruan nga tanan nagtuturuno tamog asay atun opisyal nga mga baluta para 303 nga precincts and 84 nga cluster precincts, 54 nga polling centers and 61 nga mga barangay han syudad han Borongan. Presente verifikasyon adton 84 nga chairman han electoral boards samtang isa lang watcher adton tinambungin sa kadali. Apisaran pagpadangat ng imbitasyon na bisan batan ng COMELEC han syudad nga danin tutungdan nga mga kandidato o election watchdogs. Adton DYS Radyo Pilipinas Borongan upod nag-witness sini nga malampuson nga verification of official ballots. Ngan may da maabotin 52,061 nga ihapin rehistrado nga mga butante ang syudadan Borongan para Mayo 12, 2025 nga national and local elections. Para sa Bagong Pilipinas, Sok Aberia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Da mga salamat Ate Sok Aberia. Good morning, Eastern Visayas. Samtang balik dede sa RP Calbayog, Team Mauricio for Life nagperma kasarabutan sa Barangay Calapi, Muchong Samar para sa pagbulig sa mga out-of-school youth. Detalye, pamatian naton matikang kan Charmaine Perito. Radyo Pilipinas Report. Ginpermahan and Memorandum of Agreement, MOA, sabot nga sa Team Mauricio for Life ngan mga opisyal sa Barangay Calapi para sa usang proyekto nga nakatutok sa pagbulig sa mga out-of-school youth sa Barangay Muchong, Samar. Ang proyekto nga Mauricio for Life, Recreation, Integration for Sustainability of Youth Organizations, inusang extension project sa Samar State University, pinaagi sa Center for Lifelong Learning. Ini nagtutuyo nga mapauswag ang literacy,
wellness, ngan empowerment sang kabataan nga waray sa eskwelahan. Ginpangunahan ni Project Leader Jonas Fabillar ang presentasyon sa mga katuyanan sang proyekto, mga buruhaton sang kadatagsa ngan mga nakaplano nga aktibidad sugad sa mga pagbansay para sa kabataan sa Kalapi. Ining inisyatibo inusa nga dako nga pitad para sa padayon nga pag-uswag sa komunidad ngan kabataan sa barangay. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat Charmaine, San Imo Balita. Good morning, Eastern Visayas! Samtang balik diri sa atong lalawigan sa Southern Leyte, RH Limasawa, Southern Leyte, nagpahinumdum sa mga ginikanan nga mabakunahan ang ilang mga anak. Ania ang report ni Jevic Epez. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report. Yes, Don Jeff, please come in. Gipahingusgan karon sa RHU kun Rural Health Unit sa lungsod sa Limasawa, probinsya sa Southern Leyte ang kampanya nga pagpambakuna sa mga bata. Niadtong nakalabay nga mga semana, nagpahigayon na ang RHU Limasawa og pagpanghatag og vitamin A supplementation sa tanang mga bata nga nag-edad 6 months hangtod 5 years old. Matod pa nga ang vitamin A importante alang sa pagpaligod sa resistensya, pagpaayo sa pananaw ug pagtabang sa hapsay nga pagtubo sa mga bata. Ang naasi nga programa kabahin sa paningkamot sa Department of Health nga masiguro nga ang matag bata mapanalipdan batok sa mga sakit nga malikayan o makabot nga himsog ang ilang kaugmaon. Dugang pa sa paghatag og vitamin A, nagpadan usab ang pagpanghatag sa nagkalaing bakuna pinagi sa regular nga immunization o vaccination para sa mga bata 1-year-old paubos. Gihangyo sa mga personay sa RHU ang mga ginikanan nga wala pa nahatagan og vitamin A o wala pa nagpabakuna sa pagbisita sa Rural Health Unit. Dugang pa sa RHU nga magtinabangay ang tanang mga katawhan sa pagpanalipod o pag-atiman sa kahimsog sa mga bata sa isla sa Limasawa. Balita gikan sa lungsod sa Limasawa, probinsya sa Southern Leyte para sa Bagong Pilipinas, Jevic Epis, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas! Kadugangan nga balita, tikang PIA Biliran Food Subsidy o Complementary Program sa lungsod sa Biliran nagpadayon o gisundog sa ubang mga lungsod. Ang detalye, adeng report ni Rodrigo Victoria. Radyo Pilipinas, report. Food Subsidy o Complementary Program sa lungsod sa Biliran nagpadayon o gisundog sa ubang mga lungsod. Gipasiugdahan sa lokal nga gamhanan sa Biliran kauban ang Department of Agriculture ug mga lokal nga mag-uuma ang Food Subsidy ug Complementary Program nga nagsugod niadtong Agosto tuig 2023. Sa maong programa makapalit ang mga benepisyaryo og bugas nga Wilmel sa kantidad nga 20 pesos kada kilo. Gikan sa 200 ka pamilya, kapin 600 na ang natabangan karon, lakip na ang mga senior citizen, persons with disabilities ug mga pamilya adunay mga batang kulang sa nutrisyon. Sumala pa ni Municipal Agriculturist Lemuel Antonio diya sa iyang radio gisting sa programa sa radyo sa PIA Biliran natong Mayo 2, ang mga mag-uuma makadawat og 2,000 ka pesos sa suporta alang sa binhi ug abono kada hektarya. Ug bayaran kini pinaagi sa paghatod og well-milled rice human sa ani. Kini usa ka win-win solution tabang sa mag-uuma og pagkaon para sa kabus, matod pa ni Antonio. Gibantayan sa validation team gikan sa DA Rural Health Unit ug Farmers Group ang pagpili sa mga benepisyaryo aron masiguro ang kalimpyo o pagkamatinud-anon sa proseso. Dugang pa ni Antonio. Siya nagkanayon nga makapalit ang matag benepisyaryo og hangtod 5 ka kilo nga bugas matag semana gamit ang Food Subsidy Booklet. Ang bugas gikan sa lokal nga ani nga mokabat og 30 metric tons, diin 15 hangtod sa 20 ka sako ang mahalin kada semana. Tungod sa kalampusan sa programa, gisundog kini sa pagkakaroon sa ubang malungsod sama sa Basay sa Samar, San Miguel ug Alang-alang sa Leyte ug Kaibiran sa Biliran. Dugang pa nga pamahayag ni Antonio. Da mga salamat Rod Victoria. Good morning, Eastern Visayas. Kadugangan naman nga sumata este hanon na 23 nga PDL ang Borongan City District Jail mabutos sa tiarabot nga piniliay. Ada natin report.
Radyo Pilipinas Report. Makakapagpahimulos san ira katungod nga bumotos ang 23 nga persons deprived of liberty kon PDL han Borongan City District Jail yan nga tiarabot nga national and local elections ha May 12, 2025. Sumalakan Jail Warden Inspector Neil Ana ang mga PDL in kwalipikado nga mga rehistrado nga botante pero tungod kay waray umabot ha minimum nga kinahanglanon han Commission on Elections nga 50 nga rehistrado para makahimo hin na presinto sulod han prisuhan kinahanglan hirag escort nga duha ira designated nga presinto hagawas. Han 2016 ginsuspender ang pagbutos sa mga PDL para halukal nga eleksyon tungod han TRO nga nationalan ira pwede buligan. Pero han March 29, 2022 ginhimo han Supreme Court in bank ang paglift han TRO rason nga yana pwede na bumutos sa naton mga PDL haduha national ngan local elections sumalakan ana. Ginklaro luwat niya nga kinahanglan pahin court order tikang HRTC branches 1 and 2 basing matuyangan hin mga escort ang mga PDL haadlawhan piniliay para masiguro nga mahimo ang ira katungod ha pagbutos. Ang Borongan City District Jail may nakabug-usan 72 PDL upod ang duha nga kababayan. Para habagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Good morning, Hapadayon nga kampanya Visayas. Samtang, NFA Northern Samar nakapalit na sobra 36,000 nga bags sa humay tubtob Abril 2025. Detalye san balita sa pagbalik ni Charmaine Perito. Radyo Pilipinas Report. Padayon ang aktibidad sa pagpalit sa humay sa National Food Authority NFA sa iba-iba nga bodega sa bugos nga probinsya sa Samar tikang Pebrero 15 kutob Abril 30, 2025. Sumala sa NFA Northern Samar Branch Office, umabot na sa 36,616.24 nga bags o 50 kilograms kada usa ang kabugusan nga napalit nga humay o 34.87% sa nara target nga 105,000 bags. Bisan pa man nga kulang ang produksyon sa humay sa probinsya, padayon ang paningkamot sa NFA team sa pamalit tikang sa lokal nga parauma agud masuportahan ang era panginabuhian nga masiguro ang pagkaon para sa nga tanan. Ang presyo sa humay na nagpapabilin sa 24 pesos kada kilo para sa dry palay nga 18 pesos kada kilo para sa wet palay. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Salamat Charmaine sa imo report. Good morning, Eastern Visayas. Samtang balik diri sa atong lalawigan sa Southern Leyte, Comelec Macrohon nanguna sa verifikasyon sa mga nangabot nga mga balota. Ani report ni Miss Dalia Abiera Urit. Radyo Pilipinas Report. Yes, Miss Dals, please come in. Human formal nga nadawat sa Commission on Elections kon Comelec Macrohon ang nga balota alang sa umaabot nga nasudnon og lokal nga piniliay. Dali dayon nga nagpahigayon ang mga otoridad sa verifikasyon sa mga election paraphernalia. Mo kini ang gibutyag sa ahensya pinaagi ni Election Officer Elvira Bonge. Saysay sa opisyal nga nadawat na sa buhatan sa Municipal Treasurer ang mga official ballots niadtong Mayo 1, 2025. Nunot niya na, may padala dayon og pahibalo ang Comelec ngadto sa mga partido politikal, mga kandidato ug miyembro sa Parish Pastoral Council for Responsible Voting kung PPCRV aron sila motambong sa mga proseso sa pagsusi ug pag-check sa mga balota. Gipahigayon ang formal nga verification sa Mayo 2 pasado alas 4 sa hapon. Gitambungan kini sa mga representante sa mga partido, pipila ka mga kandidato, personahe sa Philippine National Police o PNP ug Armed Forces of the Philippines o AFP aron masiguro ang transparency ug integridad sa mga proseso. Human masusi ug mapamatud-an nga kompleto ug husto ang mga balota, kinigilagdaan o giselyuhan dayon alang sa seguridad hangtod na sa adlaw sa piniliay karong Mayo 12 ning tuiga. Parayon ang panawagan sa Comelec sa publiko nga magpabiling alerto ug kabahin sa kalihukan aron masiguro ang malinawon, limpyo ug tinuod nga eleksyon.
Balita gikan sa lungsod sa Macrohon para sa Bagong Pilipinas, Dalia Piara Oret, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Good morning, Eastern Visayas. May danala kita 9 minutos sa nalaog sa mag-alas sa 9 haaga, kadugangan nga balita at ikang Philippine Information Agency Biliran. Pipila ka mga mulupyo sa Biliran nakatagamtam na sa taga 20 pesos ang kilo sa bugas. Ang detalye, ari aton utro pamatian, Rod Victoria. Radyo Pilipinas, report. Dungan sa paglunsad sa 20 pesos na bigas, meron na nga programa ubos sa administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos Jr. sa tag 20 pesos ang kilo nga bugas dito sa Dakbayan sa Sugbo niadtong Mayo 1. Adlaw sa pag-obserbar sa Labor Day, pipila usab ka mga mulupyo sa Biliran ang nakatagamtam sa maong tag 20 pesos ang kilo o di kalidad nga bugas. Usa sa nakatagamtam sa tag 20 ang kilo nga bugas mao si Lolita Comadizo, 58 anyos, residente sa Barangay Santo Niño, Naval, Biliran, usa ka membro sa 4Ps, inahan sa 8 ka mga anak, usa na kaapuhan sa may 22 niya ka mga apo. Tungod sa maong tag 20 ang kilo nga bugas nga natagamtam sa pamilya ni Lolita Comadizo, dako kaayo ang pagpasalamat sa mga apo niini kinsa sa matag adlaw mukabat ang konsumo sa pamilya sa bugas ug tag 2 ka kilo mataglong ag katulo sa usa ka adlaw nga pagpangaon sa dako nila nga pamilya. Usa-usab sa mga Biliranon nga nakatagamtam sa pagbaligya sa 20 pesos ang kilo nga bugas sa kadiwa ng Pangulo dito sa Kapitolyo mao si Remio Cuscano, residente sa Barangay Santissimo Rosario, Naval, Biliran. Kinsa nang gindahay nga unta kining programa mapadayunon kay dako kini katabang sa mga kabus. Sa pagkakaron adunay nakamada nga 155 ka bag sa lokal ug dekalidad nga bugas ang probinsya sa Biliran nga andam nga ibaligya ngadto sa mga identified nga mga Biliranon ubos sa mga programa. Sa gikatakda ang adlaw din hingpit nga pagasugdan na gayud ang pagbaligya sa tag 20 ang kilo nga bugas. Na mga salamat, Rod Victoria. Good morning, Eastern Visayas. Samtang kadugangan nga sumata estihanon, NPA nga top 6 sa most wanted rehiyon na darahin kaso nga murder na arestohan kan avid PNP. Ang detalye report ni Daisy Bilizar. Radyo Pilipinas, report. Hapadayon nga kampanya kontra krimen ng Eastern Samar Police na arestuhan mga otoridad ng Canavid Municipal Police Station nga pinamumunuan ni Police Lieutenant Yula Marita Gaduar, ang top 6 regional o top 3 provincial level most wanted person nga naatubanghin kasong murder. Habarangay Salvacion, Canavid Eastern Samar, kakulok nga adlaw. Ang suspitsado ingin kilala nga alias L, 25 anyos, laborer nga naukoy hanasabi nga lugar. Iniin kilala nga miyembro han communist terrorist group nga New People's Army. Ang pag-aristo inigin base hin warrant of arrest nga ginpalusad han Korte Pitsado Mayo 15, 2024 nga wara piyansa nga igin rekomendar. Ang malang puson nga operasyon han Canavid MPS ingin partisiparan han mga elemento han Eastern Samar Police Intelligence Unit, Regional Intelligence Division han Police Regional Office 8, 1st Eastern Samar Police Mobile Force Company, Eastern Samar Highway Patrol Team, 1st Maneuver Company han Regional Mobile Force Battalion 8 nga sinuportaran hin mga advocacy group. Hapagdakpan akusado hiyang ginsumatan han iya mga katungod ngan kataliwan ing gindaran na hakan avid MPS para hin pagdokumento. Yan ang adlaw nakatala ni presentar ha korte para pagpabatunon han kaso nga iginsalawad kontra haiya. Kasumpay hini na nanawagan ang kan avid police sa publiko nga magpabilin nga maging mabinantayanon ngan dayon i-report ha irabuhatan kung maiada kaduda-duda nga mga bagay o tawo. Hitabo nga krimen o may adin babaruan nga hinmumutangan hinwanted nga tao para masiguro ang seguridad han bungto. Ang kriminalidad atuhan ngan utdon gobyerno ugupan para han kamurayawan ngan kauswagan o kaugo program han Eastern Samar Police in padayon nga igin papatuman diin ang kapulisan inaniniguro nakikipagsumpayan ang mga hintutungdan nga ahensyan gobyerno o komunidad agud masurapuan nga tanan nga illegal nga aktibidad ngan masiguro ang kahimyangan han bugos nga Eastern Samar. Paran Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Bilizar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Samtang kadugangan nga sumat, DSWD 8 Project Lawa at binhi payout gindumara. Sobra 3,000, hariyon 8 na kabinipisyo. Ang detalye, report ni Dayan Camplon. Radyo Pilipinas, report.
Gintikangan ng Department of Social Welfare and Development to Regional Field Office 8 na payout para sobra 3,000 nga target partner beneficiaries and Project Lawat Binhi or local adaptation to water access and to breaking insufficiency through nutritious harvest for the impoverished. At doon ang kalabay nga simana palibot hapirang mga bungto ang mga probinsya hariyon 8. Ang kada beneficiaryo nakakarawatin kantidad 8,100 pesos gikan na pagpartisipar habay tidiyas nga cash for training and work program hanasabing nga ahensya. Ininbase prevailing minimum wage sa Eastern Visayas nga ada 405 pesos kada adlaw. Dinansyahan nga duha ka adlawhan simultaneous payout hadto Abril 29 nga 30. Inabot ha 3,900 nga mga benepisyaryo ang nakakarawatan grant. Lagip din hiyan mga benepisyaryo gikan ha mga bungtuhan Balanghiga, Oras ngan kinapundan ha Eastern Samar. Kapol, Lapinig ngan Pambuhan ha Northern Samar. Katbalogan City, Santa Rita ngan Santa Margarita ha Samar ngan Buntok, Libagon ngan San Juan ha Leyte. Ana Project Lawat Binhi and may panuyong agduso iton sustainable livelihoods. Pagbaton hiton ayat kontra food insecurity ngan pagpakusog hiton kamarigon hit komunidad hapag atubang ha mga climate related challenges dili la din Eastern Visayas kundi hapugus nga naso da Pilipinas. Impormasyon ni Hikay ipinaagihan ng DSWD Eastern Visayas. Para Habagong Pilipinas, Dayan Camplon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Na mga salamat Dayan nga na Daisy Bilizar. Good morning, Eastern Visayas! Para sa katapusan nga balita dito sa RP Calbayog, 21 nga baka sa Bungto San Palapag, Northern Samar, ginhatagan multivitamins nga iba pa nga serbisyo. Detalye ade sa akon report. Radyo Pilipinas report. Ginpadayon sa Municipal Agriculture Office ang paghatag sa technical nga bulig ngadto sa mga parag-uma sa Barangay Talolora Farmers Association sa Bungto San Palapag, Northern Samar nga benepisyaryo sa Cattle Multiplier Farm. Ini nga proyekto in bag-o lang nga igin turnover pinaagi sa Livestock Economic Enterprise Development o LEED program sa Department of Agriculture Regional Field Office 8. Kabug-usan nga 21 nga baka ang ginserbisyohan pinaagi sa paghatag sa multivitamin supplementation, deworming, ngan pagbutang sa cowlick tags para sa sakto nga pagataman ngan para sa padayon nga paglibsog sa mga hayop. Pinaagi sa sining nga mga aktibidad, ginlalauman sa lokal nga gobyerno ang pagkusog sa panginabuhian sa mga parag-uma sa barangay. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretencio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog. Asyado ang kabugusan sa mga nahikay nga balita dito sa RP Calbayog aton oras 59 minutos sa naglabay sa alas 8. Maguna na kami Ate Pen, ngan Ate Gemma, maguna na kami manamilit. Ngan salamat sa tanan nga nagsubaybay sa aton yan ang Lunes nga edisyon sa aton taramdan. Salamat liwat sa aton nakaupod sa Master Control nga Sir Engineer Francis Morny Balvez, si Kuya Israel Ezra Tarong, ngan si Kuya Israel Gonzales. Nga salamat liwat sa aton nakaupod nga news contributor yan nga aga si Charmaine Perito. Sa ngaran sa naton acting station manager Hinaro Navilon, ako niyo nakaupod sa Lunes nga edisyon sa naton taramdan. Good morning, Eastern Visayas! Uga, wala tayo oras, no? Magpasalamat na lamang po mi ang kinatibuang pwersa sa Radyo Pilipinas Sogod, uban sa atong partner across the board, si Noel Palugod, o yun man sa support sa atong admin staff, Miss Rosemary Mikate, ingon man si June Amora o Igoy Paul, atong mga frontliners, sila si Aljun Malot, Miss Ria Mikate, Roel Bugnos Jr., Miss Dalia Abiera Uritog Chevik Epez, pinagi sa pagpanguna sa atong station manager Duden Zalaras, kinigihapon ninyong higalag-alagad sa kahanginan Gemma Destriza, magpasalamat sa itong panag-uban sa itong tulumanon. Good morning, Eastern Visayas! Daghang salamat, damang nga salamat Ate Gemma Destriza, utro maupay nga aga, Sir Dindo Alaras and staff. Thank you, Miss Suzette Pretencio, ASM Jean Navilon, mga tigpamatihan Radyo Pilipinas sa Calbayog. Thank you so much, PIA Biliran si Rod Victoria. Pinagito na ito na PIA Regional Head, si Rian Arinto.
Og hangaran hito na bugos nga pwersan stasyon na DYES sa pangunguna ni Ate Ruth Rivera Bunda. Chief Tig Joey dida transmitter kabakyang naton didiha master control. Engineers RV nga na dinahi Alquin. Apo na naton news contributors Daisy Dayan nga Ate Sok. Inihi Ate Pen Pumida nangingimbitar kami buwas para yung oras nga ni stasyon. Dinhila haton na taramdan. Good morning, Eastern Visayas. Good morning, Eastern Visayas. Serving the Republic of the Philippines for more than